may mga nagsasabi, parang anticlimactic daw itong naging pagdinig ng Quadcom. Dahil ang dami yung nakalap, ano ro ba yung nakita, ano yung na-establish, pero more importantly, meron bang mapapanagot? In particular, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron po bang ganun mangyayari? Well, wala na sa kamay ng Quad Committee yan. No? Kami ay nag-recommend ng mga possible prosecution against personalities, and that is stipulated clearly sa aming committee report. Yung progress report na sinabit namin, nakalagay doon kung sino yung mga dapat pang-imbestigahan, sino yung dapat kasuhan, sino yung may pananagutan at may accountability. Yun ang inilagay namin sa report. At ang magde-determine if kakasuhan o hindi yan mga yan, kung magagamit yung ebidensyang nakalap namin, ay ang Department of Justice na. No, sila na yan. No? Kung isa naman, posibleng ang PNP ang maging complainant, no? Sa mga kaso na nakita namin na nire-recommenda rin namin. Konting recap lang, Congressman, sa mga hindi na familiar. No? Sino yung mga pinapakasuhan ng komite base rin sa inyong initial pa lang ito, di ba? Initial findings or recommendations. Yes, dun sa initial findings namin, nirecommend namin na i-charge for crimes against humanity si dating Pangulong Duterte, si Senator Bato de la Rosa for being the former chief PNP during that time, no, sa kainitan ng war on drugs, si Senator Bongo for allegedly sila yung siya yung nag-i-issue ng nagbabayad, nagbibigay ng reward money, no. Yun yung nakita doon, yun ang aming committee report, yung progress report. Doon naman sa mga police officials, parang, kung di ako nagkakamali, parang 16 yata yun na mga dating generals o chief PNP at mga karamihan, mga colonel and mga one-star general yung nasama doon. Hindi ko na matandaan na Christian, I'm sorry, but I can refer back to my what they call this, our committee report and give you a copy. Okay lang po. Pero dito nga, yung bang findings ninyo na i-forward na ba sa lahat yan? Dito po sa DOJ? Lahat yan. When we submitted the report last December 19, right after Christmas, it was already forwarded to them. So by this time, they have already received, no, yung mga ahensya, ombudsman, for the active members of employees of government or active elected or appointed personalities in government. Meron ding DOJ, meron din naman for NBI for further investigation, meron ding PNP for further investigation. But ito, I think I should highlight this, Christian, no? Kasi dito sa committee report na to, we were able to produce out of 13 committee hearings of the Quad Committee, 32 proposed legislation. So, yung iba dyan ay amendments to the existing Republic Act, the others naman are new. So, yun yung mahalaga dyan. Kasi alam na naman na ang primordial objective ng committee hearing or inquiry is in aid of legislation. So, doon kami nakatutok. Although, may mga recommendations din kami for possible prosecution and investigation. Isa rin sa mga na-monitor ko na parang binanggit nyo ay yung kasi controversial to, no? Panahon ni dating Pangulong Duterte, yung shabu shipment na nasabat sa Bureau of Customs. Pero kayo mga binanggit na parang, sabi niya, tama ba yung term na ginamit nyo? Fall guys lang yata yung mga naparusahan dito. Yes, so kasi how did you get to that conclusion? Okay, we referred to the testimonies that we got from these personalities, no? Especially yung kay Jed Pilapinsi. Siya ay asawa ng alleged drug lord na until now ay hindi alam kung nasaan, either patay o buhay or at large, whatever. Because asawa siya ng drug lord, ay siya ay nakasuhan, no? For being one of the personalities in the drug lab allegedly owned and operated by her husband. So parang alam mo, criminal criminal case yan. Dapat merong
kahit na maliit na pagdududa. Kaya nga dapat, 'di ba, when you convict a criminal, dapat beyond reasonable doubt, no? But tingin namin may mga areas that we should look into to establish that there was really a doubt, no, on the participation of this person in this crime, no. Isa na rin diyan si Jed Pilapil, yung kapatid niya na nasama rin, no? Bantay lang yun ng Warehouse. warehouse. Wala namang kinalaman yun. Yung isa naman, yung Mr. Anoche D, yung isang warehouse sa Valenzuela, kung saan nando doon na-discover yung 6.7 billion na drugs worth na shabu. Pero, nung dumating doon, ang PIDEA, sabi ng testimonya ng mga PIDEA, yung droga ay wala na sa container, kundi nasa sahig na ng nasa sahig na ng warehouse. Ang tanong, nakasuhan ba yung may-ari ng warehouse? Hindi. Ang sinong nakasuhan? Yung bodigero. Diba? Ngayon, nakasuhan yung bodigero. Yung droga nandoon, yung drugs, yung shabu nandoon na sa sahig. Wala sa container. So hindi ba dapat may reasonable doubt yun? Paano napunta sa sahig yun? Kung ito ay nasa loob ng isang container. May naggalaw na. Mukhang just for purposes of making sure na may makulong, may makasuhan dahil malaking shipment ito maraming fall guy. So yun ang nakita namin, no? Na dapat siguro, kaya nga maybe, no, dun kung makakalap pa kami ng mga testimonya from other witnesses or evidence, baka mag-recommend kami na siguro kung maaari, ma-revisit yung mga kasong yan. Pero dito sa pagtatanong, kasi tinanong din dito yung dating Customs Commissioner, no? Malinaw ba sa inyo kung sino talaga nag-angkat nito? Kasi napaka-basic ng question na yun Tama. Yun nga ang malaking puzzle eh. 'Di ba? Ang nakulong yung mga fall guy, no? Yung mga fall guy, bodegero, yung asawa, yung bantay sa tindahan. Pero yung mga utak na nag-angkat o nagparating nito, hindi pa nahuhuli. Hindi nga ma-establish kung sino eh. 'Di ba? Yun ang malaking talaga. And this was the result of the systematic corruption within the Bureau of Customs during that time. Kasi nga, buhay na buhay yung TARA system na sinasabi. Di ba? Ano yung TARA system? Ayan yung TARA system, grease man yan para hindi na inspeksyonin kung ano laman ng kargamento at para mabilis lumabas yan sa Bureau of Customs. And walang nagde-deny niyan ng mga taga-bureau. Yung dalawang dating commissioner, dine-deny yan. Hindi dine-deny na merong TARA. And I'm sure even now, no, marami pa rin dyan aamin ang magsasabi na merong TARA. Hindi ako maniniwala yung tinanong namin yung isang taga-legal department, sabi niya, hindi daw siya aware, no? Sabi niya, I have no personal knowledge. Di ba? We will not debate with you on that, no? But circumstances would say that in the whole bureau, you're the only one who doesn't know. but everybody else knows, from your boss to your your former boss and to your underlings. They all know. Ikaw lang ang hindi. Ibang klase yun. Mahirap paniwalaan, in short. Siguro sa ibang mga nag-iisip na mukhang malabo na impeachment na yan, mukhang hindi mapapanagot itong si Sara Duterte. Punta naman tayo rin sa isang Duterte na talagang tinutukan din. And you were also attending those hearings ng Quadcom, no, Congressman? What do you think of this latest pronouncement from the Department of Justice, which is seen by some, if not many, na parang paglambot doon sa posisyon ng Malacanang patungkol doon sa cooperation possibly with the International Criminal Court. Although, sinabi naman afterward ng Malacanang ni Executive Secretary Bersamin na magko-cooperate sila kung sakasakali sa Interpol. Pero what do you think of this? Finally, buti naman ay minarinig tayong ganyan mula sa Secretary of Justice dahil nung nagsimula ang term ng current administration, ang nakukuha nating
attitude with regards to the International Criminal Court ay ayaw talaga mag-cooperate, tapos parang ginagamit pang dahilan ay okay naman na yung justice system natin, or we are a sovereign country, ganyan. Pero ang ganong remark na open tayo mag-cooperate on some aspects of the probe into the drug war at yung pagpapanagot kay Rodrigo Duterte, edi opening yan para sumulong lalo ang steps na ginagawa ng International Criminal Court. In fact, ang dapat nga rin naman talaga ay una, bumalik ang Pilipinas sa ICC. Yan talaga ang isang mahalaga. Kasi lumabas lang naman ang bansa dyan nung na-bring up na ang thousands of deaths under Rodrigo Duterte. No? So sariling administrasyon niya, sinalban niya, kaya umexit tayo sa ICC. Pero in fact, ang pag-ooperate ng bansa sa ICC, inline naman yan sa nandyan ang ating domestic law on crimes against humanity, at nakalagay doon na hindi illegal and in fact allowed na mag-cooperate tayo sa international bodies like the ICC. Tapos yung House din, we approved a resolution urging the Marcos Jr. admin to cooperate with the ICC.